Wow! 62,500 pesos kaagad ang in-approve sa akin ng Uno Bank at pumasok kaagad ito sa aking account sa araw mismo ng approval. Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay babahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply ng personal loan dito sa Uno Digital Bank at na-approve ako sa halagang 62,500 pesos. Wow, sobrang laki na talaga ang in-approve sa akin guys. Actually, pangalawang bisis ko na itong pag-loan dito sa Uno Bank. At ito po yung vlog ko guys nung una ko palang pag-apply dito sa Uno Bank. 8,000 pesos lang po ang in-approve sa akin that time. At 18 months ko po yun binayaran. December 3, 2025 ang last payment ko. At nag-fully paid po ako that day. Ngayong January 2026 pa akong sumubok na mag-apply ulit. At nitong pangalawang bisis kong pag-loan, ang laki na po ang in-approve sa akin. Sa pag-re-apply ko dito guys, ay parang nagsimula po ako sa umpisa. Mas marami po yung pinilapan ko sa form kaysa nung una ko palang pag-apply. At dito sa pangalawa kong pag-apply ay may sinubmit na po akong document. Nung dati kasi ay wala po akong sinubmit. Sa bagong update ngayon ng Uno Bank guys, ay may kunting pagbabago sa kanilang form na fill upan. At ipapakita ko lang po sa inyo yan later. At disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga personal loan online application guys ha. Nagbabahagi lang po ako sa aking successful na experience sa pag-apply. Kaya kung anumang mga system error o kung may pagbabago man sa kanilang system, makikipag-ugnay na lang po kayo sa customer service ng Uno Bank. So ngayon ipapakita ko na po sa inyo ang aking pag-apply para makita din po ninyo kung ano po yung nabago o nadagdag sa kanilang application form. So let's start! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ito na po yung araw na nag-apply ako, January 12, 2026. So inopen ko po ang aking Uno Bank account. So ayan po guys, nandito na po tayo sa aking dashboard. So tingnan nyo guys, ang aking savings ay 119 pesos and 70 centavos. At dahil mag-apply po tayo ng loan, i-click natin itong loans. Sa mga baguhan pa lang po sa Uno Bank, kapag ganito na po ang nasa loans dashboard ninyo, ay qualified na po kayong mag-apply ng kanilang personal loan. Ito po yung Quick Cash Loan. Easy online application process, no collateral or guarantor needed, flexible usage of funds for any purpose. So ngayon, i-click na natin itong apply now. Do you have a special code? So no ang pinili ko dito guys dahil wala po akong special code. And then, i-click itong continue. Open an Uno Now loan account in 5 easy steps. So, scroll down lang natin guys. At dito sa baba, i-click natin itong may dalawang box para malagyan ng check. Itong una ay authorize Uno Digital Bank to debit 100 pesos from my savings as payment for loan application fee. So, kailangang may laman ang ating savings account guys kahit 100 pesos. Dahil automatic nilang ibabawas doon ang payment para sa ating application fee once na magsimula na po tayong mag-apply. At dito naman sa pangalawang box, kapag pindutin po natin yan, ay dadalhin po tayo dito sa device consent. Scroll down lang natin ito guys. Pwede nyo po iyang basahin hanggang sa pinakaibaba. And then pindutin itong agree and continue. And then magpop up ito. I-click lang natin itong while using the app. And then click itong allow. Allow lang lahat ang i-click natin dito guys. At ayan po, nalagyan na po ng check itong dalawang box. So ngayon, i-click na natin itong start. So dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form. Una po ay itong ating personal details. Itong sa akin po guys ay nalagyan na po ng aking personal information dahil pangalawang bisis ko na po itong pag-loan. So ito po yung mga personal information na hingiin ng Uno Bank sa atin. Ang ating first name, middle name, last name, birthday, country of birth, place of birth,
at ang ating nationality. Pagkatapos po natin ma-fill upan ito, i-click lang natin itong continue. And then mag-pop up ito, i-click lang natin itong allow. Dito sa next page guys ay ang ating other personal details. At kapag nakagawa na po tayo ng Uno account guys, ay di na natin kailangan pang fill upan ito dito ang ating personal details. Automatic na po yung ilalagay ng kanilang system dito sa form. Tulad po nitong ID type, itong ID number, gender, civil status, at itong purpose of opening account. So i-click na lang natin itong continue. At dito sa aking mobile number at email address guys ay may nakalagay na rin. So i-click lang natin itong continue. Next po ay ilagay po natin dito ang ating zip code sa ating lugar. At pagkatapos po nating nalagyan, ay automatic na pong lalabas dito sa baba ang lugar natin. At ang kailangan na lang nating pipilapan kung anong barangay tayo nakatira at anong number and street. And then click na natin itong continue. At dito sa next page guys ay hingiin na po nila ang ating employment and financial details. Tulad po ng ating employment status, may mga pagpipilian po tayo dyan. Employment type, nature of work, employer name, at kung ano ang ating posisyon. At may mga pagpipilian po tayong mga position of work dito guys. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong continue. Next po ay ang ating other employment details. Una dito ay hingiin po nila ang ating TIN, SSS number, GSIS number. At kailangan meron po tayong isa dito sa tatlo guys. So ang nilagay ko po dito ay ang aking SSS number. Next po ay ang total working experience, kung ilang taon na po tayo sa ating pinagtatrabahoan. Next po ay hingiin din po nila ang ating business email at contact number ng ating pinagtatrabahoan, itong business phone. At ayan po, tapos ko na pong na-fill upan, so i-click na natin itong continue. Itong next guys, ito na po yung sinabi ko na nabago sa kanilang application form. Itong HR details. Wala po ito nung una ko pang pag-apply dito sa Uno Bank. So ito po yung dinagdag nila. HR details. Hingiin nila ang pangalan ng ating HR. HR email address. At HR mobile number. At hingiin din nila ang HR landline. At ayan po, na-fill upan ko na lahat guys. Pagkatapos natin ma-fill upan guys, ay i-click natin itong may maliit na box. I authorize an Uno Digital Bank representative to conduct employment and income verification for my personal loan application. Baka tatawagan nila yung ating HR contact person na nilagay guys. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. Next po ay ang ating employment address, yung address ng ating pinagtatrabahoan. Ilagay muna natin dito ang zip code. And then automatic na po yung lalabas dyan sa baba, yung lugar kung saan po tayo nagtatrabaho. So lalagyan na lang natin ng barangay at kung anong house, unit, floor, building o number and street. At ayan po, tapos ko na pong na-fill upan. So i-click na natin itong continue. Dito naman sa financial details, gusto po nilang malaman kung ano pong ating source of funds. Saan po nanggaling ang ating pinagkikitaan. So ang pinili ko po dito ay itong employed or salary fixed income. And then dito sa aking monthly income ay 22,000 pesos. And then i-click ko na itong continue. Next po ay ang ating other financial details. So gusto nilang malaman ang ating salary frequency. Ilang beses po tayo sa sahod sa isang buwan. So itong twice a month ang pinili ko. Then choose nearest salary credit date. So ang pinili ko po dito ay every 50th and 30th of the month. Next ay gusto po nilang malaman kung magkano po ang i-request nating loan amount. So itry ko po itong 100,000 pesos guys. Lulubos-lubusin na lang natin ito. Itry lang natin kung approvean ba. And then dito sa loan tenor o loan term, ang pipiliin ko po dito ay itong 24 months. 2 years po yan. At ayan po, tapos ko na pong na-fill upan. So i-click ko na itong continue. Next po ay itong US status. So syempre, ang pipiliin ko dito ay I'm not a US citizen. So i-click na natin itong continue. Are you a part of designated non-financial business and professions? So no ang pinili ko dito guys. And then i-click na natin itong agree and continue.
Are you a relative by consanguinity or affinity of an UNO director, officer, or stockholder? So no lang po ang pinili ko dito guys. And then i-click na natin itong agree and continue. Next po ay document upload. Nung una kong pag-apply dito guys, may nakalagay dito na continue without document. Ngayon ay wala na. Kailangan na talaga akong mag-submit ng document guys. So i-click ko na itong upload documents. Document upload. Please select a document type and upload the file. So ito po yung mga hinihingi nilang document guys. Kailangan daw ay meron po tayo kahit isa sa mga ito. Pindutin lang natin ito para makapili po tayo. Payslip, 1 month. Certificate of employment, pwede ring credit card statement or itong bank loan statement. So ang pinili ko po dito guys ay itong credit card statement. I-try ko lang ito kung tatanggapin ba. And then, i-click ko na itong add documents. Sinave ko na po dito sa aking phone gallery ang aking credit card statement. At ayan na po siya. Then, i-click ko na itong upload documents. At ayan po, tinanggap naman. Next po ay ang ating personal reference. So ito na po ang ating contact person. Kung sakaling hindi po tayo makukontak ng UNO Bank, ay itong mga contact person na nilagay natin, sila po ang kukontakin nila. 2 contact person po ang hiningi ng UNO Bank sa atin guys. Ilagay lang natin ang kanilang full name at ang kanilang mobile number. At ayan po, nafilapan ko na lahat. I-click ko na itong continue. Next po ay ang summary ng ating finilapan na form. Please review if all information are correct. Kung gusto po nating makita yung lahat na nilagay natin dito sa form guys, i-click na natin itong expand all. At kapag may mali po tayong nailagay sa ating information, pindutin nyo lang po yung may mga edit na nakalagay dyan. At ayan po, tapos ko na po itong na-review. At kapag nagbago po ang isip natin guys, kapag gusto po nating sa ibang araw natin ipagpatuloy ang ating application, i-click lang natin itong save and exit. Para kapag mag-apply tayo ulit, ay di na kailangan pang mag-fill up na naman tayo from the top. Dahil nakasave na po yung mga nilagay natin o mga isinulat natin sa form dito. So ngayon, itutuloy ko na ito. I-click ko na itong confirm. Kinakabahan ako dito na part guys na parang na-excite. Paano kaya kung a-approvean yung 100,000 pesos na nilagay kong requested amount loan? So yun, something went wrong. Please try again. Ito po talaga yung kalbaryo sa mga nag-a-apply guys kapag mag-pop up ito. Dahil pag pindot ko nitong continue, ay binalik po ako dito from the very beginning. Ayan po, binalik po ako dito sa apply now. Ito po yung mahirap sa last part guys, itong sa confirmation na. Nice ko lang pong sabihin sa inyo na nakailang ulit ako dito na part. Dito ako medyo natagalan. So pagtiyagaan lang natin guys dahil tayo naman ang nangangailangan ng pera. So yun, pagdating ko na naman sa last part at kinonfirm, at ayan po, we are processing your information. So hinintay ko talaga ito guys. Hindi naman binanggit dito na kinabukasan pang result. So maghapon talaga ako naghintay sa result. Kinabukasan, January 13, mga 11 AM ay may na-receive na akong text galing sa UNO Bank. Ito po yung na-receive kong text guys oh. Congratulations, your loan application was approved. Get your loan proceeds and use it for your cash needs now. Mas lalo akong na-excite guys. At pag-open ko sa aking UNO Bank account, ito na po yung naiwan sa aking savings guys, 19 pesos and 70 centavos. Dahil binawasan na ng 100 pesos kahapon para sa application fee. So ngayon, i-click na natin itong loans. At ito na po ang sumalubong sa akin guys. Congratulations, your UNO #UNO now has been approved. Get the funds you need, as you need it, when you need it. So ito na po ang in-offer ng UNO Bank sa akin guys, 62,500 pesos. At ito na po ang pinili kong loan tenor o loan term, 24 months.
Ang monthly add-on rate ay 1.99%. Contractual interest per annum is 40.68%. Effective interest rate per annum is 55.67%. At ito po yung installment ko guys. Ang mababayaran ko buwan-buwan sa 2 taon kong pagbabayad. 3,847 pesos and 91 centavos. So tayo pa rin ang magdesisyon guys kung i-grab ba natin ito or hindi. Kung hindi po tayo interesado nito ay pindutin lang natin itong reject. At dahil gusto kong maranasan na umutang ng malaki dito sa Uno Bank ay itong accept ang pipindutin ko. At pag pindot ko nitong accept guys ay hindi ko na nakuna ng screen record. Dahil restricted na po ang screen record dito na part. Basta pag pindot ko nitong accept ay pinakita nila kung magkano po ang ibabawas sa ating niloan na 62,500 pesos. Hindi raw buo ang matatanggap ko guys. May bawas po na service fee, 3% sa halaga po ng ating niloan. At documentary stamp. So ito po yung amount na binawas guys. Service fee na 1,875 pesos. Plus ang document stamp na 468 pesos and 75 centavos. Ang total po niyan ay 2,343 pesos and 75 centavos. So ito daw po ang ibabawas sa aking 62,500 pesos na uutangin. Ang marireceive ko na lang daw ay 60,156 pesos and 25 centavos. At pag-confirm ko guys ay nag-send na po ng OTP ang Uno Bank sa aking registered mobile number. At paglagay ko sa OTP, pag-click ko sa submit, ay wala pang 1 minuto guys ay may pumasok na po sa aking Uno savings account na tumataginting na 60,000 pesos plus. At ito na po siya guys to say is to believe. So dinisburse ka agad ng Uno Bank guys sa oras mismo ng approval. Siya nga pala guys, ang paraan pala sa pagbayad nitong ating utang dito sa Uno Bank ay auto-debit pa rin. Kusa lang pong i-deduct sa ating account balance sa araw ng ating due date. So yun lang po. Sa mga nagtatanong kung may CI bang nagaganap sa aking pag-apply before approval, ay wala po talagang nag-CI sa akin guys mula noong una ko palang pag-apply hanggang ngayon na pangalawang bisis na. Hindi po talaga ako naka-experience na may pumunta dito sa bahay para mag-CI. Depende po siguro sa lugar guys. May mga lugar siguro na ni-required po ng Uno Bank na kailangang may CI. Pero nitong pangalawang bisis kong pag-apply dito guys ay tinawagan na po ang HR ng aming company. Tinanong lang po nila yung aming HR yung about sa employment information na nilagay ko sa form. Tulad po ng aking monthly salary, ang aking employment status, kung ilang years na akong nagtatrabaho, at tinanong din nila kung doon ba talaga ako nagtatrabaho. Kinonfirm lang po ng agent nila guys kung tama po ba yung nilagay ko doon po sa application form. Nung first ko pa kasing pag-apply dito guys ay wala namang tumatawag sa HR namin. So yun lang po ang nagaganap dito sa pangalawang bisis kong pag-apply guys. So that's all for today. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!